Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Happy anniversary. Happy anniversary po sa ating lahat. Sorry. Welcome once again to the house of our Father in heaven. Akin po kayong wini-welcome sa tahanan po ng ating Amang nasa langit. Atras konti. Atras. Okay. Okay, thank you. Time is so fast. Ang oras nga po ay napakabilis. Already 26 years. At ngayon nga po ay nasa ika-26 na taon na po tayo. Thank you, Father, for your faithfulness. Salamat, Ama, sa iyong katapatan. He is so good. Siya po ay napakabuti. Amen. Amen. We passed through so many matters for Marami 26 na- years. Marami na po tayong napagdaanan sa loob po ng 26 na taon. Still, I remember when we started this one. At naaalala ko pa po sa aking guni-guni yung ating pagsisimula. Maybe most of you cannot think how we were starting. At ilan nga po sa inyo, maaring iniisip po ninyo, gaano po kaya nagsimula itong sambahayan na to. Anyway, we are here today. At ngayon nga po, tayo po ay naririto. Are you ready to hear the word of God? Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Say amen. Okay, thank you. So, first of all, 26th anniversary. Una po sa lahat, ika-26 na taon pong anibersaryo ng ating sambahayan. Thank you for the first comers. At salamat po sa mga ngayon pa lamang nakadalo. Okay. We are still series of new creation. At ngayon nga po, tayo pa rin ay nasa serye po ng pagiging bagong nilalang. Yes. Today is 7th. At ngayon po ay ika-7 serye. We'll add some portion for new creation, 7th. At atin po nga alamin kung ano po yung mga ibang bagay patungkol po sa pagiging bagong nilalang. By the way, I don't use that pulpito. This one, is it okay for you? Di ko po ginamit itong luma nating pulpito. Ito po bang nakikita nyo? Ayos po ba ito sa inyo? Ako kawa. How much can pay for me? Joke lang. Anyway, we were thinking about how we are, what we are even. Iniisip po natin kung sino po tayo at kung ano po tayo. Today, subtitle is Omnipotent. At ngayon po, ang ating pong pangalawang pamagat ay omnipotent or kaya po niyang gawin ang lahat ng bagay. We must be connect together, title and subtitle. Ating pong ikokonekta yung title at yung ating pong Okay. subtitle. When we started this new creation, we had 5 questions. At bago po namin simulan itong patungkol sa bagong nilalang, meron pong 5 katanungan. Not only we, children of God, also whole people, all people are thinking, also searching the correct answers of 5 questions. Hindi lamang po tayo ng mga anak ng Diyos, kundi lahat po ng nilikha niya ay naghahanap ng kasagutan dito po sa 5 katanungan. It seems they know who they are. At may kilala nila o alam nila kung sino sila. Still, they didn't know who they are. Ngunit ang katotohanan po, hindi pa po nila nalalaman kung sino sila. Because we are creation. Sapagkat tayo nga po ay mga nilikha. Without knowing Creator, we cannot know what we are. At kung hindi po natin makikilala o malalaman kung sino ang lumikha, hindi rin po natin malalaman kung sino tayo ng mga nilikha. We are still in the first question, our identity. At nandun pa rin po tayo sa unang katanungan patungkol po sa ating pagkakakilanlan. Knowing our identity is our future, our success.
At kung alam po natin kung sino po tayo, yan po ang magiging susi para sa ating katagumpayan. For 6 times, we thought about our identity. Sa loob po ng 6 na beses, atin pong pinag-usapan o inalam ang patungkol sa ating pagkakakilanlan. Second one is in heritage. Ang pangalawa naman po ay kung ano ang ating pinagmulan. Without knowing who we are, then we don't know what is our purpose. Kung hindi po natin nalalaman kung sino po tayo, hindi rin naman po natin malalaman kung ano ang layunin ng ating buhay. Through knowing who we are, then we will know our potential even. At kung nakikilala po natin kung sino po tayo, malalaman din naman po natin kung anong kakayanan ang meron po tayo. I believe 99.99% people, they don't know their potential. Naniniwala po ako na merong 99% ng mga tao na hindi po nila alam yung tunay nilang kakayahan. Even Christians, even children of God, they don't know their potentials. Kahit pa po mga Kristiyano at kahit pa nga po ang mga anak ng Diyos, hindi pa po nila lubos na nalalaman yung kanilang mga kakayanan. Today, especially, we'll talk about our potential. Ngayon po, pag-uusapan po natin higit sa lahat kung ano po yung mga kakayanan na meron po tayo. Simply, I can say it this way. Sa simpleng paraan po, ganito ko po sasabihin. You don't know how much you have now. That's why you don't know how to spend or have no plan for using your money. Hindi mo alam kung gaanong halaga yung meron ka or kung gaano kalaki yung halaga na hawak mo, kaya naman hindi mo rin alam kung gaano kalaki yung kaya mong gastusin or igasta. Also, our destiny. Ganon din naman po yung ating pong patutunguhan. It seems we know our destiny, Akala po natin, alam na po natin kung saan tayo patutungo. but very few people will say clearly their destiny. Ngunit iilan lamang po talaga yung tunay na makapagsasabi na sila po ay sigurado sa kanilang They patutunguhan. just say, when we die, nothing will happen. At karamihan po sinasabi na kapag po tayo ay namatay, wala naman pong mangyayari. Namatay po tayo. Tapos na po hanggang doon lang. Anyway, today that's not the topic. Ngunit ito po yung topic para ngayong umaga. First, we'll review some matters. Atin pong babalikan yung mga ilang mahalagang bagay. We are new creation. Tayo nga po ay isa ng bagong nilalang o nilikha. Even one word new creation, if you understood clearly, then everything will be upside down, will be changed too. At kung ikaw naunawaan mo nga po yung salitang isang bagong nilalang or new creation, ang lahat ng bagay patungkol sa iyo ay magkakaroon ng tinatawag na pagbabago. It connected all together. At lahat nga po ng bagay ay konektado sa isa't isa. When you know what is new creation, Kung alam mo kung ano yung tinatawag na pagiging isang bagong nilalang, you must understand how you become child of God. kailangan mong maunawaan kung paano ka naging isang anak ng Diyos. Then, we are adopted to the family of Heavenly Father. At tayo nga po ay inadapt o tayo po ay itinuring na isang tunay na anak ng Diyos. Then we call God Father. At tinawag nga po natin ang Diyos na ating Ama. Anyway, we know it already, what it means when we call Heavenly Father, Heavenly God is Father. At naunawaan na nga po natin kung bakit nga po natin tinatawag ang Diyos na ating Ama. When we call God Father, we consider ourselves is equal with God. At kapag tinawag nga po natin ang Diyos na ating Ama, ibig sabihin po no, nauunawaan po natin na ang ating sarili ay kapantay ng Diyos. How many of you used to call Him Father? Ilan po ba sa atin ang tumatawag sa Kanya na Ama? That's why, don't call Him God, Dios, whatever. You have to call Him what? Father. Kaya naman po, wag na po nating tawagan o iwasan na tawagin na po natin siyang Diyos, kundi tawagin na po natin siyang Ama. Also, you must have conviction that you are equal with God.
At kailangan din po na magkaroon ka ng tinatawag na kumpiyansa sa sarili na ikaw ay kapantay ng Ama. If you are equal with God, think about, imagine your life, how you will live. At kung nalalaman mo nga na ikaw ay kapantay ng Diyos, isipin mo kung ano dapat na buhay yung iyong This pinamumuhay. message still the biggest foundation of our church. At itong mensahe nga po na to na nakikita ninyo ay ang pinakamalaking pundasyon ng sambahayan po na ito. Salvation is not only going to heaven. Ang kaligtasan po ay hindi lamang po pagpunta sa langit. We will be likeness and image and likeness of Father God. Ngunit tayo rin po ay magiging kawangis at katulad ng Diyos. That is salvation. Yun po yung tinatawag na kaligtasan. Well, when we accepted Jesus Christ, yes, our first purpose was going to heaven. At katunayan po, nung tinanggap nga po natin si Jesus sa simula, ang ating pong naunawaan na ang purpose po noon ay ang pagpunta natin sa langit. As we studied, image plus likeness equals DNA. At katulad po ng ating pinag-aralan na ang imahe o ang katulad ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan ay DNA. That's why we are the carrier of DNA. Tayo po yung tagapagdala ng tinatawag na DNA ng Diyos. Then God said, "You are my seed." At sinabi nga po ng Diyos na tayo po ang kanyang buto. Imagine you are equal with God. Isipin po natin ngayon na tayo po ay kapantay ng Diyos. Then we were born in the family of God. At tayo po ay napabilang o ipinanganak na kabilang sa pamilya ng Diyos. Then we are in the family of God in blood. At tayo nga po dahil bilang po tayo sa pamilya ng Diyos, ano po yung dumadali na dugo sa atin? Sa Diyos po. Question. Tanong, How many of you consider yourself is God? ilan po sa inyo na inyong tinitingnan ang inyong mga sarili na kayo nga ay Diyos? Without God, we cannot be God. Kung wala po ang Diyos, hindi po mangyayari na tayo po ay magiging Diyos John din. 10:34, Jesus himself told us, "You are gods." At sa John 10:34, pinatunayan po, sinabi po ng Biblia, si Jesus mismo ang nagsabi na ikaw ay Diyos. Actually, this verse is so dangerous if you will misunderstand. At ito nga pong versikulo po na to, napakadelikado po na ito, itong verse po na to, kung ito po ay inyong ibabahagi. Anyway, Jesus himself told us, "You are gods." At sinabi nga po ni Jesus na tayo po yung mga Diyos. Okay? Then, if you consider yourself, you have conviction that you are God, At kung ikaw nga po ay may kumpiyansa sa sarili mo na ikaw nga ay Diyos, then what will happen to your life? ano po kaya ang mangyayari sa iyong buhay? So, we are God's seed. Tayo nga po ay mga buto ng Diyos. Still, this is a review. Ito po ay pagbabalik tanaw lamang po. We must understand these matters correctly and completely. At kailangan po nating maunawaan itong mga mensahe po ito na tama at kumpleto po. Somebody will ask you who you are. Kung may magtatanong po sa iyo, sino ka? You must say everything. Kailangan nyo pong masabi yan, Then you must kumpleto. explain exactly what does it mean. At kailangan nyo po itong maipaliwanag ng tama. If you didn't understand correctly, then Satan try to play with you. At kung hindi po natin ito kayang maipaliwanag o maideliver ng tama at kumpleto, si Satanas po, mapaglalaroan niya po tayo. Means Satan will cheat you, Satan will teasing you. At ang gagawin po ni Satanas para po niya tayong mamaliitin. The seed, God's seed contains everything. Ang buto po ng Diyos, taglay po niya ang lahat ng bagay. So what we did before, when one verse come to the
God's seed, we will read it. Okay? We'll try. Babasahin po natin. Kapag pumunta po yung salita, papunta doon sa God's seed, babasahin po natin Are yan. you ready? Handa na po ba? Game ka na ba? Game. Okay. Your Hindi, creation. hindi. Hindi alam? Okay, ulit. New creation. Good. Become children of God. Meron lahat, bibig ba? Ito, wala eh. Ito. Okay, lahat. Okay. Your adoption to sonship. Abba, Father. Sino walang bibig? Okay. Be born of God. Or born again. Family name. You are God's. Yes. God's seed contains everything. Yun po, ang buto ng Diyos, taglay po niya ang lahat ng Seed karakter niya. is a mystery. At ang buto nga po ay parang isang misteryo. You cannot see what seed contains. Hindi mo makikita kung ano ang nilalaman ng isang buto. That's why when you see seed, then don't look down, don't misunderstand this matter. Kung titingnan mo ang isang buto, huwag mong mapagkakamali o huwag mong mamaliitin yung buto na yan. Even small seed, we will know what that seed contains. Kahit pa po yung napakaliit na buto, malalaman po natin kung ano ba ang taglay ng buto na yan. Seed can be destroyed easily, At ang isang buto nga po, maaari po itong masira agad. but still seed has everything. Ngunit ang buto po sa katunayan ay taglay ang lahat ng bagay. Seed also means air. Ang isang buto po, ibig sabihin din po niyan ay tagapagmana. As you see, air means what? He owns four states. So nakikita po natin, nakalagay po dyan na siya ang nagmay-ari ng lahat. Just like your child, you will inherit everything from your parents. Katulad po ng pagiging isang anak, ano man ang meron ang kanyang mga magulang, kanya rin po yun. We are God's heir. Tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Meaning, we will inherit everything what God has. Ibig sabihin po nun, atin pong mamanahin o tataglayin ang lahat ng meron ng If Diyos. you are not child of God, you cannot. Ngunit kung ikaw ay hindi anak ng Diyos, hindi mo tataglayin kung anong meron ang Diyos. If you have conviction, you are child of God, then you have to practice your right. Kung ikaw ay may kumpiyansa na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos, ibig sabihin, dapat ginagamit mo o sinasanay mo na ang iyong sarili patungkol kung ano yung meron ang Diyos. That is legal activity. Yun po yung tinatawag na legal na mga gawain. Father will say, I will not. Then you can pursue it in the court. Ngunit pag sinabi po ng Ama na hindi ko kaya, pero ikaw kaya mong ipagpatuloy kung ano po yung sinimula ng Diyos. Yet, what Bible says, if we are under the age, we have no difference with unbelievers. Ngunit sa panahon po ngayon, masasabi po na tayo po ay mga bata pa at wala pa po sa tamang edad. Kumbaga wala po itong pinagkaiba doon sa tinatawag na alipin. Yes, we are awesome. Tayo po ay mga awesome. Maybe some of you already wear the t-shirt for anniversary. O, ilan po sa inyo nakasuot na po yung Kuya, mga can you bring one t-shirt sa t-shirt? anniversary po natin? There is two letters. Meron pong dalawang letra dyan. Why we put these letters? Thank you. Sorry. Thank you. What these two letters today? Ano po yung nakikita ninyong letra? What is the meaning of AV? Ano? Even Absolute. though you wear this matter, absolute value,
Kung, Then, if you don't know the meaning, useless. kung kahit pasuot mo tong t-shirt na to at alam mo yung meaning ng absolute value o yung iyong pagkakakilanlan, pero hindi mo naman naunawaan, useless po yan. Absolute value means we are same value with Jesus. Ang ibig sabihin po ng absolute value ay meron po tayong kaparehas na halaga katulad kay Kristo. Amen. 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 Why? He is Father, you are children, then you must be same. Bakit po? Sapagkat siya yung ating ama, tayo naman ang kanyang mga anak. Ibig sabihin po noon, tayo po ay kaparehas ng ating ama. Still, something terrible matters in our lives. Ngunit hanggang ngayon, marami pa rin pong mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng we Diyos. read, okay? Everybody has a pipik? Meron? Meron po ba? Babasahin po We read. natin. Kasi, go. Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, hardships, and distresses, in beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger. Instead of enjoy blessing of Father, we have so many problems. Imbes na atin pong ini-enjoy o magiging masaya po tayo sa mga pagpapala ng ating Ama, pero hanggang ngayon, marami pa rin po tayong problema. Why it happened to us? Bakit po kaya ito nangyayari po sa atin? We don't actually like these matters. Totoo po na ayaw po natin itong mga bagay po na to. Troubles, hardships, whatever, we don't like. Yan po, katulad po ng kaguluhan, kahirapan, yung stress. That's why people look down at us and then laugh at us even. At kaya nga po yung mga tao, ang tingin po nila sa atin ay maliit. Ang masama pa po doon, pinagtatawanan po nila It tayo. seems we are weaker than them. At iniisip po nila na mas mahina po tayo kaysa sa kanila. We also seems pitiful. At tinitingnan po tayo nila na tayo po ay napakakawawa or kaawa-awa. Today, if you will stay at home, turn on the radio or television and lay down, you can take a rest. Ngayong araw po, kung kayo po ay hindi nandito, nasa bahay po kayo, pwede nyo namang buksan yung TV, yung radyo, mahiga lang kayo, mamahinga lang kayo. Even so many of us heard from others, "Ooh, you Christians." At karamihan nga po sa atin, napapakinggan pa rin po natin yung pang-aalipusta ng ibang tao sa mga How Kristiyano. can we prove we are different with them? Paano po ba natin papatunayan na tayo po ay mas iba kaysa sa kanila? Because we didn't find out one of the answers of question. Sapagkat hindi pa po natin lubos na nalalaman kung ano yung kasagutan doon sa 5 katanungan. We already understood our identity. Ngayon po, naunawaan na po natin kung sino po tayo. But still, we didn't understand what we have. Ngunit hindi naman po natin nauunawaan kung ano ang taglay po natin. Okay? That's what we have to understand. At yun po ang dapat po nating maunawaan. Yes, we studied our identity. At katulad nga po na pinag-aralan natin yung ating pagkakakilanlan. I hope you review this sermon, 6 sermons, then you must understand correctly. At umaasa po ako na inyo pong babalikan at muling pakikinggan itong mga mensahe mula sa una hanggang pang-7 upang maunawaan po ninyo ang patungkol sa inyong Knowing pagkakakilanlan. identity is not all. At ang malaman mo kung sino ka, hindi lamang po doon natatapos. You cannot prove who you are. At hindi mo nga mapapatunayan kung sino ka talaga. That's why we will think about our heritage and potentials. At ngayon po atin pong iisipin na alamin kung saan po ba tayo nagmula at ano ang kakayanan na mayroon po tayo. By the way, what is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong umaga? Omnipotent. Once again, what is Omnipotent. omnipotent? Omnipotent. Okay.
Omnipotent. And later I will explain. Okay. Kaya po, papaliwanag ko yan. So, identity connected everything even. At ang pagkakakilanlan po nga natin ay nakakonekta po sa ibang mga bagay. Well, this potential meaning, Ang ibig sabihin po ng kakayahan ay, we'll read, kaset ko, basahin po natin, a hidden or stored ability that can grow, happen, or be used in the future. when we become children of God, God stored abilities and everything in us. At nung nalaman nga po natin yung ating pagkakakilanlan, inilagay na po ng Diyos ang lahat ng kakayanan sa atin. When you see your children, you didn't teach them that then they do what you do. Halimbawa po, sa mga anak po ninyo, hindi nyo naman po tinuro sa kanila yung mga bagay-bagay, pero nakikita po ninyo na ginagawa po nila. Hidden power and ability. Yung po yung tinatawag na mga nakatagong kakayanan at abilidad. You don't know what you have. At ikaw, hindi mo alam kung ano yung kakayanan na meron ka. When you face the Satan or devil or spiritual being, they know exactly you understand or not. At kung halimbawa, ikaw po ay maka-encounter ng demonyo o masasamang espiritu o mga bagay-bagay, katulad po nila, mas kilala nila ikaw kung ano yung taglay mo. When you are sure you are a child of God, they cannot come closer to you. Ngunit, kung kilala mo yung sarili mo at kung ano yung taglay mo, sila mismo, hindi sila They kayang know lumapit how sa you iyo. are powerful. Kilala nila kung gaano ka kamakapangyarihan yung taglay mo. Even though you will say, come to little to me, they will not. Kahit sabihin mo pa na lumapit ka, hindi sila lalapit sa iyo. This omnipotent is one of the name of Father. At ito pong salitang omnipotent o kayang gawin ang lahat ng bagay ay isa sa mga pangalan ng ating Ama. Omni meaning everything. Ibig sabihin po ng omni ay lahat ng bagay. Potent is power, ability, and At ang potent po ay yung tinatawag na kakayanan o kung ano yung mga kaya niyang gawin. that's why God can do everything. Kaya naman ang Diyos nga po kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Okay, we read, kasi go. Having unlimited power, all-powerful, or able to do anything. God has it. Ang Diyos po, taglay niya lahat Then yan. God store in you already. At ang ginawa po ng Diyos, inilagay niya po lahat yan sa'yo. Why? Because we are the DNA of God. Bakit po? Sapagkat tayo po yung nagtataglay ng buto ng Diyos. As your children have same DNA of you. At katulad po ng inyong mga anak, meron po kayong parehas na DNA. That's why we will be like a father. Kaya naman tayo po ay magiging katulad ng ating Ama na nasa langit. What is subtitle for today? Ano po yung subtitle? Omnipotent. AD. I will put this one. Okay. Power. Father is omnipotent. Ang ating pong Ama ay kayang gawin ang lahat ng bagay. Then, we must be also omnipotent. Gayon din naman, sa kabilang banda, tayo po mga anak niya ay omnipotent. How Kaya rin po we natin could- gawin ang lahat ng How bagay. we could be same with Father? Paano po tayo naging kaparehas nating Ama? I will prove what Bible, through the Bible, what Bible says. Papatunayan ko po sa pamamagitan ng Biblia. Okay, this is usually teaching us what we have. Ito po yung madalas na sinasabi ng Biblia kung ano ang taglay natin, mga anak ng A little Diyos. bit long, but we will read. Mahaba Okay. po, pero babasahin po natin. Okay, kasi go. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved,
But whoever does not believe will be condemned. commanded. And these signs will accompany those who believe. Believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Amen. This is what we have. Ito po ang taglay ng mga anak ng Diyos. Sometimes I become sad. Minsan po, ako po ay nalulungkot. Churches, they don't practice this power and potentials. Karamihan po sa mga sambahayan, hindi po nila ito sinasanay. Let me tell you my story actually. Meron po akong ikukwento sa inyo about sa aking istorya. When two boys were small, Yung mga anak ko po, nung maliliit pa po sila, when we moved to one place to other, at kapag nga po kami ay lilipat ng aming bahay, they were inside the car. sila po ay nasa loob ng sasakyan. Then one of them complains, "Daddy, I have headache. I want to vomit." At isa po sa kanila ay magsasabi na, "Tatay, masakit yung ulo ko para akong masusuka." Then what I told them, Ano po ang sinabi ko sa kanila? "You know what you have. Alam mo kung ano ang taglay mo. Pray for yourself." Manalangin ka para sa sarili mo. Later few minutes, they said, "Daddy, I'm okay." At ilang minuto po ang nakalipas, sasabihin niya, "Tatay, okay na ako." What Bible says? Po sinabi ng Biblia, Only pastors or all the elders only? pastor lamang po ba? Mga elder lamang po ba? Believers. Lahat po ng sumasampalataya. Don't look for anything, any reason, any alibi when you got sick. Huwag na po kayong humanap ng anumang dahilan kapag po kayo ay nagkakasakit. That's why follow the potentials. Sundin po natin yung potential na taglay po natin. This is what Jesus said. Ito po ang sinabi ni Jesus. Okay, we read 14:11. Cassette, go. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the words themselves. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works has been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. When disciples were with when Jesus was with disciples, Noong si Jesus po, nung panahon po niya, nakasama pa po niya yung kanyang mga disipulo, disciples and the followers saw what Jesus did. yung mga disipulo po ni Jesus at mga tagasunod po niya, nakita po nila o nasaksihan nila kung ano yung mga ginawa ni Jesus. When Jesus was killed and hung on the cross, then they were so disappointed. At nung si Jesus nga po ay pinako sa krus at namatay na nga po, sila po ay nalungkot. Why? Because they thought only Jesus can do everything, but they didn't consider they could do what Jesus did. Sapagkat iniisip po nila na si Jesus lamang po yung may kakayahang gawin, yung mga kamanghamanghang bagay. But before Jesus went up to heaven, Jesus said, "I gave you all authorities." Ngunit bago nga po umakyat si Jesus sa langit, sinabi po niya na ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng kapangyarihan. That's what we have. Yun po ang taglay natin. Knowing what we are, who you are, also important. Ang malaman mo kung sino ka at kung ano ang taglay mo ang pinakamahalaga. Much also important, knowing what you have. At pinakamahalaga nga po ay malaman mo ano ang meron ka. Even you have millions pesos in your pocket, if you don't know what you have, you cannot buy anything. Kahit pa meron kang milyon-milyon sa iyong bulsa, pero hindi mo naman alam na may milyon-bilyon ka sa bulsa mo, baliwala po yun.
Jesus said, what? Even greater things than what I did. At ano nga po ang sabi ni Jesus? Kaya po nating higitan pa kung ano yung mga ginawa po niya. Do you know Satan is strong? Alam niyo po ba ni si Satanas po ay malakas? Si Satanas po ay malakas. Alam po ba natin? Don't you know Satan is strong? Strong? Alam po ba natin na si Satanas ay malakas? Jesus is not with us now physically. Si Jesus po, hindi po natin siya kasama ngayon. How we can fight with Satan? Paano po natin lalabanan si Satanas? That's why before he went up to heaven, God gave us potentials. Kaya naman, bago nga po umakyat si Jesus sa langit, binigay na po sa atin yung tinatawag na kakayanan. It seems we are weaker, we are pitiful, At kung iisipin po natin, parang mahina po tayo at kaawa-awa, we are stronger and joyful. tayo pong lahat ay mas malakas at mayroong tinatawag na Okay, kagalakan. we read Romans chapter 8:31. Cassette, go! What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Amen. 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 Your father is stand at your back. Ang iyong ama ay nakatayo sa iyong likuran Then you know your father is almighty. at alam mo na ang tatay mo ang siyang pinakamakapangyarihan. Okay? Then you will shout at to your enemy. Anong gagawin mo? Sisigaw ka sa harapan ng iyong kaaway. That's what exactly David did. Yun po eksakto kung ano yung ginawa ni David. You know the picture already. Alam niyo na po yung larawan tungkol kay David David at kay come to the Goliath. giant Goliath. Si David po ay lumapit, pumunta po doon sa higanteng si Goliath. Nobody can see who is at the back of David. Wala pong nakakakita kung sino o ano po ang nasa likuran ni David. But David has conviction. Ngunit si David po ay sigurado at may kumpiyansa. That's what we call faith. Yung po yung tinatawag na pananampalataya. Amen? Then he said, oh, you are nothing because I have father. At sinabi po niya na ikaw wala ka kasi alam ko meron akong ama. Even young boy David didn't afraid anything. Kaya naman si David po, hindi po siya natakot sa sitwasyon po niya. That's what actually we are. Ganun po tayo. Yes, physically, financially, family background, nothing. Ang totoo po, yung wala po tayong pera, wala po yung pamilyang maganda o kumpleto, ganun po yung But meron tayo. still, our background is what? Father. Ngunit ang atin pong backup ay ang ating ama. Amen. Amen. God doesn't want His children will suffer. Ayaw po ng ating ama na maghirap ang kanyang mga anak. God doesn't want you will be the loser. At ayaw din po ng ating ama na ikaw ay maging talunan. God wants you to be happy and joyful. Ang nais po ng ama ay maging masaya ka, magkaroon ka ng kagalakan. Amen. 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 Don't walk just like this all the time. Huwag po tayong lumakad na para po tayong lulugo-lugo or parang lugi. Amen. Yes. Show who you are to the others. Ipakita mo kung sino ka sa iba. Amen. Yes. Identity will show who you are. Yung ating pong identity o pagkakakilanlan, ipapakita po niyan kung sino ka. Okay, we read 32. Cassette, go. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Usually we interpret all things is blessings. Madalas po atin pong binibigyang kahulugan yung salitang all things na ito po God ay gave pagpapala. His only begotten Son for us. Binigay po ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak. God will give us everything, all things
graciously. Bibigay po sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay dahil sa kanyang habag sa atin. Actually, God, Father, gave us everything already. Sa totoo lamang po, ibinigay na po ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. That's what we call potential. Yun po yung tinatawag na potensyal o kakayahan. His name is, Omnipotent. His name is, Omnipotent. meaning, or powerful. Ano po ibig sabihin ng omnipotent? Siya po ay makapangyarihan. Then Lahat He makapangyarihan. stored His omnipotent in you. At inilagay niya po yan sa'yo. Amen. Yeah, you can get sick. Halimbawa po, ikaw po ay nagkaroon ng karamdaman. Then you must understand you have power to heal your diseases. At kailangan mong maunawaan, nataglay mo yung tinatawag na kagalingan at kaya mong pagalingin yung sakit na meron ka. Amen. Amen. Don't ask anybody, Pastor, pray for me. No. Huwag mo na pong hingin na, Pastor, pag-pray mo ko, Sister J, pag-pray If mo you will ko. ask me to pray, I will. Yes. Kung halimbawa hingin mo na ipanalangin kita, oo, ipapanalangin kita. But I will be sad even though I will pray for you. Pero malulungkot ako habang nananalangin ako para sa iyo. Why I will become sad? Bakit ako malulungkot? Why? You have your own. Why you ask me? Meron kang kapangyarihan. Bakit mo pa hinihingi yung kapangyarihan na meron ako? What you have, what I have, same. Kung ano yung meron ka, kung ano yung meron ako, parehas lang tayo. Amen. Pray until you get well. Manalangin ka hanggang sa ikaw ay maging gumaling na. Amen. Whatever you face the problems in your life, fight for your right. Kung ano man yung mga problema o pagsubok na kinakaharap mo sa iyong buhay, ipaglaban mo yung iyong karapatan. We are Ears of God. Amen. Tayo po yung mga tagapagmana ng Diyos. We are Children of God. Tayo po yung mga anak ng Diyos. fight for your right. Ipaglaban mo yung iyong karapatan. Nobody will fight for you. Wala pong iba ang lalaban para sa'yo. Amen. We are More than conquerors. More than conquerors. Tayo po ay higit pa sa sinumang We are- nagtagumpay. Conquerors. All of you heard of it. Lahat po kayo, narinig nyo po ito. Then it's really up to you. At nasa sayo na po yan. As we put omnipotent, At po, omnipotent po, Father is omnipotent. ang ating pong Ama ay kayang gawin ang lahat ng We are bagay. representative of our Father. At tayo nga po ang representante ng ating Ama. Amen. We started this ministry 2020. Ito pong That's ministry. 2019. 2000. No. Sorry. 99 December yata. Started. Anyway. Doon po kami nagsimula, mga December 1999. Some of you were LKW, 7 years old. At yung iba po sa mga member po namin na nandito pa, mga bata pa po sila, mga Now, nasa 7 years You old. grown up. At ngayon nga, kayo po ay nagsinaki Then we na. will show how we are so powerful. At papakita po namin kung gaano po kami makapangyarihan. Amen. Ayan. Then not only what we have, we'll enjoy. Hindi lamang po kung ano yung meron po tayong taglay ang ating pong ipagdiriwang. We will share what we have to the others even. At ibabahagi po namin yan sa iba. Yeah, we for a moment we stopped with sending missionaries. At sa
Maigsing panahon po, amin pong itinigil muna yung pagpapadala ng mga missionary. We will do continually. Ngunit gagawin po namin yan ng patuloy. Okay? Then, we will read Philippians chapter 4, 13. Okay, all together, get it, go! I can do all things through Him who gives me strength. Amen. 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 Let us all stand, please. Tayo po lahat ay tumayo. Remember who we are. Alalahanin po natin kung sino po tayo. Must understand what we have. At alalahanin din po natin ano ang taglay po natin. Amen. Amen. If you don't know what you have, then you will be loser on the earth. Kung hindi mo alam kung ano yung meron ka, maaaring ikaw ay maging talunan dito sa God made you sanlibutan. strong enough. Ginawa ka ng malakas ng Diyos. Amen. We are conquerors. Tayo po ay mga mananagumpay. We have to prove what we are to the earth. At kailangan po natin patunayan kung sino po tayo dito sa sanlibutan. Once again, we want to give thanks to the Father for His faithfulness. Isang beses pa po atin pong bigyan ng pasasalamat ang ating Ama na nasa langit. Amen. We will give Him thanks shouting hallelujah. Salamatan po natin sa pagsigaw ng hallelujah. I will count to 1, 3, and we'll shout hallelujah. 1, 2, 3, hallelujah! Father, we thank you. What you have done in this church for 26 years. You did great job for your glory, Father. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. Even thank you for your word, which build up your children in this place. Father, thank you. You let your children grow up well in this place. Thank you, Father, for 26th anniversary. We glorify your name. Hallelujah. Father, we love you. We thank you once again. May the grace of Jesus Christ, our Lord, Savior, the one who exercise and prove what you have, omnipotent, then you are perfect example for all children of the love of Father. Still you love us. Nobody can against us because you love us. Hallelujah. The fellowship of Holy Spirit, the one who will increase our faith to know not only who we are, also what we have potentials. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will glory and say, Amen and Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
show the youth camp video? No? 언제? I don't. Announcement po. So, yung ating pong Lordship service ay nagsisimula pa noong alas 8. So, wag po tayong malate. Maaga po tayo. So, pagkatapos po niyan, meron po tayong gawain sa umaga. Every day, meron po tayong pananalangin dito sa church. So, 5:30 o 5 o'clock, meron po dito. Monday hanggang Friday po yan. Pagkatapos po, yan, meron po tayong Wednesday prayer meeting. Sa Wednesday prayer meeting, binabalikan po natin yung mga yung mensahe ng linggo at the same time, ayan po, pinagpipray po natin yung mga prayer request. Alas 3 naman po yan ang hapon, tuwing Miyerkules. Pagkatapos po niyan, yung pagkatapos nitong gawain ng Lordship service, meron pong mga kids, yung ating mga kabataan, mga LKW po natin yan. Wala po tayong LKW ngayon, so next week po yan. At pagkatapos sa hapon naman po, Youth and YE naman po, yung ating mga Youth and YP, yung mga kadalagan at kabinataan. So next week po din po yan. At yung ating Encountering with God ay darating na Friday. So, hindi na po ako mag-imbita. Tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. 7:30 po yan. Huwag po natin kakalimutan sa darating na Biyernes ang ating Encountering with God. Alas 7:30 po ng gabi po yan. So, narinig po ba? Yeah. So, maraming salamat po sa isang nagdadala ng isang dakot na bigas at hindi lang po isang dakot, sako-sako na po yung dinala dito. Maraming salamat po. Lahat po ng yan ay binibigay natin doon sa mga kapatid po natin na may mga nangangailangan. So, thank you po. Yung mga cell group po natin, tanong nyo po sa mga cell group leader. So, sorry po.